In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravill. This is your time, your journey, of preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony, at sa mga naggagandahan nating mga co-host, Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ara. Amen. Good evening sa inyo. Baka naisip mo na bumati bago tayo mag-shout out sa mga nauna nakapag-log on. Amen. Thank you, Sir Roy. Good evening po sa inyong lahat. Team Preparation, at salamat sa Panginoon. Tayo muli ay nagkasama-sama sa ating programa ngayong gabi. At syempre, babatiin natin ang mga unang nakapag-log in na sa ating programa na The Preparation. Kasama na po natin ngayong gabi na nanonood si Icarly Son, si Ma'am Helen Capundan, ganoon din po si Sir Joan Bisuelo, si Sir George That's great. Arcite, nanonood na po. Amen, Sir George. At ganoon din po si Ma'am Vivian Reyes, Sir Dionisio Almario, at ganoon din po, kasama na rin po natin sa gabing ito si Ma'am Mosuela May, si Ma'am Presi Valdissimo, at si Ma'am Yang Laurena. Good evening, Ma'am. Hello, Ma'am Yang. Si Sir Abraham Diayon, good evening po. At si Sir Jeniel Maghanoy, si Ma'am Noyce Navarro, at ganoon din po si Ma'am Stephanie Cuarteros, Amen, Steph. Ma'am Jenely Reprado, at syempre kasama rin po natin si Ma'am Erin Tingsay, at ganoon din po si Sir Joshua Marcelo, William Tan, Evita Elise, ang Takrawisdang Bistak, at ganoon din po si Roel Rodriguez, kasama po natin. At ganoon din po si Ma'am Dayan Lagitaw at si Sir Marvin Anakay. Good evening po. Kasama po natin sila na nanonood. At si Ma'am Flor Salomon. Good evening po. Si Sir Joe Albert po, Ma'am Gulingoy. Flor. At ganoon din po si Ma'am Joanne Joan. Terencio. Kasama na rin po natin si Ma'am Shelazia Arevalo. Good evening po. Si Ma'am Dayan Valencia. Si Sir Jay Kalibayan. Hello po. At ganoon din po si Ma'am Venus Tadeo. At syempre Amen, sa Ma'am lahat Venus. ng mga nakatune in na po sa ating programa mula sa Team Fearless, Team Steadfast, Team Purposeful, at Team Patient. Good evening po sa inyong Yun. lahat. Pambihira, At syempre oh, sa may mga naririnig akong boses, naggagandahan at naggagwapuan nating studio, live audience po natin. Ayan, ayan. Kaya talaga sila, Parang ang saya ni Sir Ponching, ah. Opo, kaya talaga sila sumigaw, sir, para mabati sila. Ayan na, Amen, Sir nabati na Ponching, namin sir. kayo. At syempre ang iba ay babatiin ni Ma'am Sai. Ayan, thank you Ma'am Arabil. At syempre, gusto ko pong batiin lahat po ng mga kaelo namin, Central South Family. Good evening po. At syempre sa lahat din po ng mga Bible School student at mga PSS students. Ayan, so sila ay naghihintay na lamang. Excited na yan. Oo. Lalo At na yung isang probation. Ayun, sobra. Ayan po, good evening po sa inyo at kayo po ay, hopefully kayo po ay nanonood. At syempre sa lahat po ng Team Preparation, nabanggit po kanina ni Ma'am Ara, lahat po ng ating kagrupo, good evening po. At syempre sa lahat po ng mga team nanay na nanonood, lagi po kayo nanonood, good evening po. At sa lahat po ng mga kasundaluhan, yan, na lagi nanonood. Bira. Blessing po kayo sa amin. Yan, andyan po kayo sa amin. At syempre, gusto ko mabatiin ang aking pamilya
na nanonood, ayan, online, yan si Ate Babas na nanonood, at ang aking asawa ng katrabaho pa. Trabaho ka lang. See you later. Ayan. At syempre gusto kong batiin, syempre ang ating pastor, Pastor Hill. Amen, sir. Pastor Hill, sir. Yun, ayan. At syempre si LG, special mention, LG! LG! Ayan. At syempre, oo, yung iba ay babatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. Ayun nga, ang ating mga team preparation na nasa studio. Ang ganda nilang Dami. tingnan. Yes, madaming nagagandahan at nagwagapuhan. Kaya You know. thank you for watching Team Prep dahil ito ay para sa inyo. And of course, Westbang family at sa lahat ng Ascom boys and Ascom girls na makasama natin. At sabi niyo nga kanina, Ma'am Sai, ang Team Nanay at si Ma'am Noyce Navarro palagi yang nangunguna. And ang atin din pong kasama ang Team Fearless, nanguna din sila Sir Tony. Kasama natin si Sir Robert at si Ma'am Fe na, Ma'am Fe, adapt ka Amen na po, namin Ma'am Fe. sa Good aming, evening. At sa lahat po na makasama namin ngayon, si Ma'am Rina na simula po nung napasahan natin siya ng link, tuloy-tuloy po ang Amen. kanyang Wow, amen, panonood. Ayun si Ma'am Sandra Fernandez and ang ating mga Baptist builders na excited na Yun. kami, sir. Oo, Amen. malapit na. And please, isama niyo po sa prayer dahil sa Sunday, first service po sa ating bagong building doon. Wow. Amen. Yun. Kaya maraming salamat sa blessing ng Panginoon. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. Kay Sir Roy naman tayo. Sir Roy, sir. Yun, shoutout sa mga nakapag-log on kaagad from Naval Inspector General's Office. Amen po. Yung ating Amen. mga Great to see Ascom you all. boys, Ascom girls. Sister Chrissy, nandun siya ngayon kasama ang kanyang kapatid, si Gilbert at si Lourdes. Amen. Kanyang sister-in-law, Lenlen Regalado, Kim, Presi, mga kasamahan dyan. Shoutout to all of you. Joshua, keep passing the link sapagkat, at sa mga live audience natin, shoutout to all of you. Amen. Amen. Sapagkat ngayong gabi, pag-uusapan natin, magpapatuloy tayo, Brother Tony. Yes, sir. Tapusin na natin. Ating episode patukol sa the right approach And right presentation. and the right presentation pag ang lalaki ay paano niya i-present ang kanyang sarili That's right. at paano niya i-approach ang babae at ang magulang ng babae kung nais siyang mag-propose o magpahayag ng kanyang intent, ng kanyang saloobin, ng kanyang panalangin na papakasal niya, ipapaalam niya, ika nga, Brother Yun. Tony. And tonight will also be the last episode for this topic sapagkat next week may panibagong topic tayo, That's Brother right. Tony. That's right. Actually, Sir Roy, excited ako na tapusin na natin to ngayong pong gabi. I just appreciate din po na sa mga ganitong klaseng usapin at topic po natin, yung mga simpleng bagay na ganito na topic po natin, ay kahit dito ay pinag-uusapan po natin. Sa totoo lang po, wala po tayong nakikitang ganitong klaseng programa na kahit yung ano yung mga dapat mong approach, ano yung mga dapat mong sasabihin, ano yung mga dapat mong ipe-prepare bago ka umakyat ng ligaw. Sir Roy, na-appreciate ko to at least dito, napag-aaralan, natuturuan natin yung mga young people natin sa tamang pamamaraan. Dahil ang pag-aasawa, ito po yung mga bagay na dapat talagang paghandaan, hindi ito basta-basta lamang napapasukin ng isang dalaga o isang binata na kung saan dapat talagang pag-isipan ng maigi. Ito po yung puso ng programa pong itong The Preparation na kung saan tutulungan po natin yung mga young people po natin kung ano po yung mga dapat po nilang i-prepare bago sila magsimula ng sarili po nilang pamilya. Alright, so ngayon pong gabi, itutuloy po natin to as much as possible. Tatapusin na rin po natin yung topic po natin sa right approach and right presentation. Bago ko lang po pala maituloy yung ating pong topic ngayon pong gabi, nais ko din pong i-shout out yung Jehovah Jireh Roofing's Yun, good evening Hardware and Trading. Bakit? Yun, shout Ito out po, to you. Ito yung nagbigay po sa amin ng pizza nung Yes nag-anniversary po. yung Thank The you Baptist po. Lunch. Yan, nung pang-anim na taon, no? Yes po. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa ating pong programa. So, ang masasabi lang po namin, baka naman. Alright, sige po, tuloy-tuloy po tayo. Right approach and right presentation. Right approach, it means the way you communicate is biblical, respectful, and wise. So dito po sa mga past episodes po natin for the 3 or 4th episodes ay dito po natin tinalakay kung ano po yung dapat po nating
approach sa ating pong kakausapin na dalaga, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Ako, natutuwa ako, may mga kalalakihan tayong kasama ngayon pong gabi dito sa programa po natin, na live natin kasama. And prayerfully sa live din, na dito sa live stream, sa Facebook live po natin, ay nanonood din po sila. At sana po sa mga pinag-usapan po natin for the past episodes, ay nakapag-take note po tayo dyan, at naway naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin when it comes to right approach. Right approach means the way you communicate is biblical, respectful, and wise. Hindi mo pinipilit ang isang babae o ang magulang na mapa-oo mo. Hindi, manipulation yan eh. Ayaw natin mangyari yun. No? Hindi po yun yung tamang proseso. Dapat meron po ang pagkarespeto at tamang pananalita when it comes to approach. Dito rin po natin pinag-usapan, you listen, you honor process. Dito, minsan naloloko yung mga young people natin eh. Sir Tony, may proseso ba? Napa-oo ko na eh. Kinakailangan pa bang ipagpaalam sa magulang? Yes, sir. Pambihira, bago kayo dapat, sa totoo nga lang, bago kayo magkasundo ng babae o kaya ng lalaki, dapat may sinusunod tayo, may ino-honor tayong proseso. Dahil lahat po dito sa programa pong ito, tinuturuan po natin yung mga young people natin na dapat step by step para dapat talagang hindi tayo magkakaroon ng problema sa bawat journey ninyo para mapa-oo mo yung isang babae kung ikaw ay lalaki. And of course, right presentation. Right presentation means your message is supported by your visible conduct. Maganda po yung sinabi ni Sir Roy eh. If you have a right Intention. You will have the right actions. you will have a right action. Tama ba, Sir Roy? Pwede bang natin yan, Sir Tama, Roy, sir? kasi ang kabaliktad naman nun, kung alanganin ang iyong intention, kung malabo ang iyong intention, malabo rin ang iyong action. Tama. Because a double-minded man will be unstable in his ways. That's right, sir. Ibig sabihin doon sa mga taga-subaybay natin, Sister Rona, Sai, and Ara, kaya natin pinag-uusapan ito, especially sa mga young men na live audience ngayong gabi. Yun. Mga bira, nakatutok tayo dito, Siyempre Sir Roy, naman, Nais kumuha ng mga tip kung paano, di ba? Yun. Tama? Amen. O, yun. Ang bira, parang nagdadalawang Baka isip pa si sila, dyan, nakatutok Kasama tayo ba ako sa dyan? inyo. Nag-graduate pa daw kasi muna siya. Diba? Kasi, bado to tayo, lumaki tayo. Ay, ikaw, hindi nagaano kasi dito ka lumaki. Sa size na lang, sir, lumaki. Oo, lumaki ako noon, Brother Tony, na pag ang nasa isip mo talaga, mag-aral ka elementary, high school, college. After college, hanap kang trabaho. And then mag-aasawa ka. Yung pag-aasawa mo, parang wini-widow yun eh. Wala kaong katamang pag-iisip, paano ba? Alam mo paano manligaw? Or yung pangkaraniwang practice ng kabataan ngayon, naging kayo, may boyfriend ka, may girlfriend ka, but originally, wala kang plano mag-asawa. Hanggang boyfriend, girlfriend lang. But itong for the past 4 or 5 episodes, ay pinag-usapan natin na dapat may tamang paraan. And we discuss, hinimay-himay natin, Brother Tony, na yung kung ikaw na may trabaho, young man, at nais mo nang manligaw, pinag-pray Sir, mo babae, kailangan ba may trabaho? Pwede mang wala. Huwag ka muna manligaw. Sapagkat ang intent mo is to start a family of your own. That's right, sir. Kung ikaw ay nakikisilong pa at nakikain pa at nakikihingi pa ng pambili ng toothpaste at load sa magulang mo, paano ka pa kukuha ng ibang buhay at dadalhin mo, kakasamahin mo, ano gagawin mo? Makibubong ka sa magulang mo? Tama yun. Paano mo mapaprovide yung pangangailangan ng liligawan mo? At naging asawa mo. Magiging asawa mo. Yes, sir. Ibig sabihin, kailangan may trabaho. That's right. Now, yung pag-approach, may tinuturo din yan. Kaya sabi nga natin, kung hindi maliwanag ang intention mo, malabo rin ang action mo. Now, if your intention is clean, hindi ka mahirapan. Kasi ipapaalam mo siya. Hindi ibig sabihin, pag tama ang intention mo, etyo-diretso na. Di ba? Magpaalam ka, at yung pagpapaalam, Brother Tony, may tamang katuruan yan. How do you present yourself? Kasi, young man, pinag-usapan natin to, but as a review, kumbaga, ang summary ng ating 4 or 5 episodes, pinapaalam mo ang binuhay ng isang mag-asawa
na anak nila That's right. for what? 22, 23, 24 years. Ganong taon, no? Hinalagaan yung anak nila. Brother Tony, inalagaan, binubungan, dinamitan, binigyan ng pagkain. That's right. Ngayon, ipapaalam mo na kukunin mo sa kanila yon. Yun. Isipin nyo yun, young people. Yan. Ito, ang ganda na ito eh. Ilalagay mo sa isang bubong na ikaw mag-provide. Yun. Ikaw magdadamit sa kanya. Ikaw magpapakain sa kanya. Ikaw maghanap ng signal para may wifi siya. Yun. And syempre, pag pinaalam mo sa magulang, it's as if you are saying, Brother Tony, Ma'am, sir, ipagkakatiwala nyo ba ang anak nyo sa akin for the rest of her life? Kung magpapaalam ka ng ganyang mga young men, Yun, oo. kailangan, pag humarap ka sa magulang, ikaw, Brad, sa pinakadulong kanan, magandang ngiti mo, Yun. pag Janber, nagpaalam ka, pag pinesenta mo ang sarili mo, kapani-paniwala ka na kaya mong buhayin ang anak nila for the past 22 or so years ay binuhay nila. Anong feeling ng magulang, Brother Tony, kung after 3 months, 4 months, nakasama mo, nakita nila, pumayat yung anak nila. Hindi man na maasikaso ang kanyang sarili. Stress na stress. Yung mga tipong ganon. Anak, umuwi ka na lang. Tapos, parati mo pang inaaway. Oh. Oh, sasabihin ng nanay, alam mo, minahal namin yan. Hindi namin nalalapatan yan. Ayaw namin na makagat ng lamok yan, etc. ng bata Yun. yan. Nagsakripisyo kami. Ilang buwan pa lang sa'yo yan, ganyan na yan. Mhm. So, at the very start, mag-ano ka naman na, how do you present yourself? Yun. Number 2, paano mo ituturi ang magulang niya? Wag mo namang bastusin na basta ka na lang mag-ano. Kukunin mo, hindi ka magpaalam. Kahit na nakipag-konsinti ang babae sa'yo. Yun. Young man, Maganda yan, Sir Roy. pinag-usapan natin to. Maganda yan. Kung ang babae makipag-konsinti sa'yo na wag na ipaalam sa magulang, balang araw, hindi rin niya magpapaalam sa'yo at iba nang kasama niyan. Pag siya ay okay na hindi ka magpaalam sa kanyang magulang, mga young men, time will come, okay din sa kanya na hindi siya magpapaalam sa inyo. Yun. Aalis yan kung saan pupunta yan. The way she treats her parents is the way she will treat you. Kung siya ay may pagmamahal at respeto sa kanyang magulang, rest assured, malaki ang chance siya ay may respeto at pagmamahal din siya mga young men. Brother Tony. Sir Roy, alam nyo, ang ganda na itong pinag-uusapan natin, na-appreciate talaga natin. Na kung saan dito natin na pag-uusapan yung mga tamang proseso. Gusto ko lang po i-call out kasi sa panahon natin, Sir Roy, yung mga ganitong klase na inilalabas natin at ito naman talaga dapat yung tama, pero yung kamunduhan na prinsipyo, ang sinasabi nila, napaka-old school mo naman, kinakailangan mo pa bang gawin yan? Hindi na dapat sa panahon natin ngayon, madali na lang ganyan, hindi mo na kinakailangan paghirapan ipaalam, basta't nag-uuna kayo, etc., okay na po kayo. Nais ko lamang po maging maliwanag sa inyo, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, kung kayo man ay dumating sa point na ganyan po ang mindset po ninyo, kalimutan nyo po yan. Hindi po yan yung tamang proseso. Ang pinakatama po dyan ay dapat po talaga ipapaalam po natin sa magulang po natin. Sa magulang ng inyo pong liligawan. Maaaring yung iba po sa inyo, advance na, Sir Roy, eh. Kasi nakapag-oo na eh. Meron na silang advance, Brother Tony. Yes, sir. Yung sinabi mong old school, Yes, sir. yan ang lumang daan. Yes, sir. The tried and tested That's na right. daan. That's right. Ika nga sa daanan sa bundok, ito na ay tumiga sa kakaapak ng tao. At alam mo, pag dito ka dumaan, makakarating ka sa patutunguhan mo, That's right. kasi yun, dinadaanan ng tao regularly. It is the beaten path. Ibig sabihin na apak-apakan na. So, tested siya. Subok siya. Kaya ka nandyan, young man, at maayos ang buhay mo. Because dumaan dyan ang magulang mo. Tama. Yung daan na subok. Ang tanong, alam mong subok ito at maganda ang resulta pag sinundan mo. Ba't mo babaguhin? That's right. Ba't ka maghanap na ibang daan na maaring madulas, maaring malapit sa bangin, maaring dadaan sa gubat? Hindi pa nasubukan yun. Ito ang tested na daan na marami nang dumaan doon at maganda ang kinahinatnan. Why change the proven path? Sundin mo na lang.
That's right. Ngayon, sabi mo yung kabataan ngayon, it's because yung kabataan yun, they would like to explore. Wag na, hindi na uso yan, lumang style yan, ipapaalam pa sa magulang, tara, sama tayo. Or whatever, yung mga ganong approaches. I will still go back to the old, tested path na ang resulta ay maganda. Kaysa gagawa ko ng bago na hindi pa nasubukan. And kadalasan ba dito, pag ang daan ay bago at hindi pa nasubukan, madulas, mahulog ka sa bangin, maligaw ka, ano gagawin mo? Babalik ka rin Tama. sa daan na tested, sa tried and true. E di huwag ka na mag-eksperimento. Doon ka na sa dating daan, sa tamang daan. Hindi mo na kinakailangan mag-trial and error, Sir Roy, eh, no? Hindi na. Kaya nga, tinuturo natin ito, Brother Tony. That's right. Young man, the formula is very simple. Huwag ka muna manligaw pag hindi mo kayang buhayin ang ibang tao. Kung sarili mo nga, hindi mo kayang buhayin. Kung nakikikain ka pa sa magulang mo. Kung nakikitira ka pa sa bahay. Sino ba nagpatay ng bahay ng magulang mo, Brother Tony? Sila. Sino ang kumayod? Sila. Sino may karapatan magsabi? Sino ang tumira dito? Sila. Sila. Sana naman, nung ikaw ay may trabaho na young man, tumulong ka naman sa bahay. Nung wala ka pang trabaho, tumulong ka sa hugasan sa bahay. Tumulong ka pag may tumutulong sa bubong. Young man. At kung ikaw naman ay may kakayanan na bumukod at mag-asawa, huwag ka naman kumuha ng iba pang buhay at makikitira ka sa magulang mo. Sapagkat ang may karapatan dyan ay sila. Etong mga tinutunan natin, Brother Tony, yung sinabi mo kanina, dapat matutunan ito ng mga kabataan. How do you approach the parents? How do you approach the girl? How do you present yourself? Kung hindi ka presentable na mag-isa ka lang, lalo na pag may kasama ka. Kung hindi ka makabigay man lang na pantalon o damit na matino, hindi ko sinasabi mamahalin. Yung mga tipong binibigay ni Rona na, Sana all. di ba? Nabibigyan. Oo. Hindi, binabayaran mo. Ay, Hindi naman siya mamahalin, Bayaran natin pero yan. decente. If you could not even clothe yourself decently, you expect yung magulang na babae ay iisipin nila, bibihisan mo na maayos ang anak nila? Kung ang sarili mo nga hindi mo mapaayos, you expect, iisipin nila, yung anak nila, aayusin mo, na maganda, maging presentable siya? That is how to present yourself, Sister Rona. Kung sila nga binabastos mo, palagay mo, ay isipin ng magulang, kami nga binabastos, ay mga anak pa kaya namin. Palagay mo, papayag sila nililigawan mo yung anak nila? Hindi. That's why importante yung tinuturo dito sa mga young men lalo-lalo. Rona, may laman ang ngiti mo, Rona. Kasi sir, yung mga sinasabi mo sir, napaka-basic. O, na kung yung ating mga team preparation ngayon, makikinig lang, sigurado na, sabi nga ni Sir Willie, napakaganda yung ano niya na, kapag maayos yung intention, mabibigyan ka ng tamang atensyon. O, at Wow. yung sinabi mo sir na, right action, pag nakita ng magulang, ay, maganda yung action ng lalaking ito. Kasi syempre nag-o-observe sila. So Totoo yan. pag nakita Totoo yan. yun, makatch yung attention dahil sa magandang action na pinapakita mo. Kaya doon na papasok, bigyan ka ng magandang attention. Alam mo anak, okay yung nanliligaw sa'yo. Talagang sumusunod. Yun. Nagpapaalam, marespeto. Kaya sigurado na kung paano kami nire-respetong magulang, ganun ka din respetuhin kapag nagsama na kayo. Pero kapag makikita ng magulang na ikaw lang yung pinapansin sa loob ng bahay, parang walang pakialam sa paligid, sigurado yan. And I can tell si Roy, dahil noon yung may kabataan ko, may nanlili, alam mo sabi agad ng nanay ko, bastos yan, huwag ka dyan. Kasi the way nakikilos, nakarinig, hindi pa yun umakyat talaga ng ligaw nakikita lang ni mama na parang may plano na. So anong ginawa niya, sir? Siya nang naunang nagsabi sa akin, hindi okay. Kasi nung nag-CR nga siya, hindi pumunta doon sa restroom. Doon lang sa may gilid. O pati yung mga bagay na yan, ini-observe ng magulang. Ay, talaga, ma'am? Oo, Oo nga naman. Kaya, Pambira, yung para mga yung ganyan, aso, ah. Diba? Simple lang, pero hindi mo alam na tumitingin pala ng Tama. kaayusan yung magulang. Hindi yan nagre-require ng pera. O, wag mong ano na, hindi kasi ako mayaman, hindi ako na-train sa ginto. Hindi. That's manners. Yun. Kaya, Brother Tony, alam mo, Yes, sir. pag yung kabataan ngayon
ay makasumpong ng ganitong katuruan at matutunan nila at i-apply nila, tanggal yung sinasabi natin na hindi ko alam paano magpaalam sa magulang ng babae. Hindi ko alam paano mag-approach sa babae para sabihin ko na pinagpipray ko siya, gusto ko siyang ligawan. Matatanggal yon. Kasi maliwanag sa'yo ang intention mo. Therefore, ang maging action mo ay maliwanag. Hindi na kailangan maghula, mag-trial and error, young man. Pwede naman na tama na kagad ang approach mo. So what do you do before that, before the approach? You prepare yourself. Kaya nga may team preparation ba dito? That's right. Many times sinasabi natin yan. That's right. Mantakin mo. Hindi ka nga marunong manligaw. Maligo. Di ba? Kakagising mo lang, Kailangan ba magpantalong ka maligo? lang. Magpantalong ka lang, lalabasan ng bahay, lalakad ka na. Hindi ka pa nakapaghilamos, hindi ka pa nakapag-toothbrush. Di ba? Once a week ka lang maligo. Sabi mo ka, hindi naman sir, twice a week naman. Di ba? Sarili mo hindi mo maasikaso. Kukuha ka pa ng ibang buhay. Yan ay maging problema ba dito ni balang araw. Huwag mo sabihin siya, namamahala naman kami. Marami na rin na ganyan. Tumatawa ka, Ara. Sa banda dulo, naghiwalay pa rin. Di ba? Let everything be done in order. Decently and in order. Sister Ara. Yun, ito na. Ayan na. Maganda lang po na yung mga narinig po natin mula po sa inyo, Sir Tony, Sir Roy, Ma'am Rona, na kung gaano po kahalaga po itong programa dahil nga sabi nga natin, andun na po yung guide, especially po sa mga men natin. At nabanggit nga po nila Sir Roy kanina kung paano dapat mag-approach at yung mga nakaraan din po, nabanggit rin po natin na andoon yung kasiyahan din ng mga magulang na ipagkatiwala sa kanila ang kanilang anak someday. Kasi sabi nga ni Sir Roy noon na parang iisipin ng magulang pag may isang tao, isang lalaki na nagpaalam o in-approach ang isang babae na alam niyang safe siya, parang andun niya yung pakiramdam ng magulang na ayan, pwede na akong, at least pwede na akong magpahinga, pwede na akong, hindi naman yung ano na. Hindi, tama yun. Opo, Tama yun. yung magkaroon na po siya parang hindi, Peace of mind. Opo, yun, peace of mind. Wala na siyang iisipin na ano kaya mangyayari sa anak ko kasi yung future niya ganito po. So, sabi ko nga rin po na regardless ilang taon man yan, anak pa rin po tayo eh. Nandyan po yung pagiging magulang sa atin ng ating mga nanay at tatay. Kaya nga po, through this program na The Preparation, andun po na sabi ko nga, andun na kukopyahin na lang nila yung mga points na sinasabi nila Sir Roy at Sir Tony. At sa mga naririnig ko nga po sa mga kalalakihan natin dito na nagpapaalam, nandoon po yung kasiyahan din po talaga ng isang magulang, lalo na may broken family sila, na yung anak, kumbaga yung anak nila, sabi ko ngayon nasa church natin po, yung mga nanonood natin, audience natin, hindi po tayo perfect, hindi po buo yung pamilya natin, So hindi what you're lahat. saying, ito ay totoo example. Yes sir, kasi po nagkaroon din Based po, on experience, man. narinig ko lang. Yan, narinig yan. na may punto na nagpaalam na natuwa yung parents, natuwa yung Tama. maring nanay, yung That's tatay, dahil ayaw na niyang mangyari sa kanyang pamilya na yung broken. Gusto niya yung maging buo sila. At dahil sa maayos nga yung pag-approach, maayos yung pagpapaalam, nandun yung feeling na secured yung magulang na magiging okay yung anak ko dito, yung magiging okay yung kanyang anak na ipagkakatiwala doon. At hindi lang yon, pati yung family. Maaring yung mga kapatid, maaring yung mga kamag-anakan, andoon din po yung kanilang tiwala doon sa tao na marunong pong mag-approach, marunong magsabi ko anong plano niya sa kanyang buhay at magiging plano niya doon sa kanyang ipagpapaalam. Kasi ganoon din po ako po bilang isang babae na nasa team preparation, yun po talaga ang unang titignan ko. Ano ba ang plano mo sa akin? Yun. Kasi kung Ano nga ba? Hindi po. Oo. Ako Tama naman. po. Madaling mapayes. Kasi po, totoo yun ma'am, dahil maaring sa pag sinasabi, maayos yung pagkalatag ng plano. Yun. Hindi tayo mahihirapan, sir, kasi papasok po yung sinasabi ni sir, pag maayos, pati yung actions, magiging maayos din. Kasi hindi siya pag ganon kasi straight to the point na ganito yung plano ko, ganito yung magiging plano. Hindi yung sa ngayon lang, kundi sa future, tinitingnan niya kung anong possible o anong plano niya all throughout. Anong plano niya sa magiging pamilya niya someday, anong plano niya sa
sa mga susunod, hindi lang para sa araw na ito. Yun. Kaya nga, eto na yun nilalatag na po ng programa nating The Preparation. Nanonood naman. Hindi, sir. Nanonood naman siya, di ba? Yes, sir, yes. Nanonood. Observe siya. Oo. Nilalatag na Sure po. yun, sure. Ara-ara, sandali. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ulitin mo yung... Teka, kasi napansin ko ba nito, nung sinabi ni Ara na nilalatag yung plano. Ulitin, parang kinabahan siya naman. bigla. Hindi, Ulitin mo, sir. dahan-dahan lang, Ano yun? dahan-dahan lang. Ano lang, may nagpapasabi lang, sir. Okay. Ay, nagpapasabi, may ha? nag-chat sa akin, Ayos. sir. May nag-chat sa akin. Nagpapasabi ng kaibigan ko. Ayan. Hindi po na, malinaw po, kung malinaw yung plano, ano pa yung reason bakit hindi siya mag-yes doon sa i-approach niya? Kasi malinaw yung plano, sir eh. Kaya madali niyo pong mapayas dahil malinaw yung plano niya sa'yo at magiging future mo sa kanya. Bagamat Amen. hindi naman natin Teka, Ara, ulitin mo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Para, kasi may mga nagtitake note future, eh. maganda yun. Yes, sir, Ulitin may mo, mga ulitin mo, nagtitake ulitin mo. note eh. Para, masulat. Ayun po. Kasi kung malinaw nga po yung kanyang Plano niya intention at sa'yo. plano niya sa'yo, magiging Malinaw din ang Apo, future mo yung- sa kanya. Galing naman. Yun. Pag malinaw ang plano niya sa'yo, ladies, Amen. malinaw rin ang future mo sa kanya. Yun. Ano, May sinong liwanag ang ayaw? buhay. Opo, sino nga ayaw po doon sa maayos na po yung plano at malinaw yung plano niya para sa'yo. Kaya yun yung nakikita ko po na napakaganda po ng pagkakataong ito, especially sa mga men po natin kasi wala po akong mababanggit kung anong tips kasi di naman ako lalaki. Pero Yun. yun po, yung naririnig na Ikaw nang natin. magbigay ng tips para sa kanila. Naririnig natin kila Sir Roy, kila Sir Tony, yung pamamaraan. Kaya napakaganda po talaga ng programang ito. Pero ano po, disclaimer ba tawag doon? Hindi po ako nag-a-announce po. Sinasabi ko po Maliwanag yung part. naman, ma'am. Parang Opo. gano'n rin yun. Maliwanag naman. Sinasabi ko po yung Hindi naman. part bilang isang team Yeah, preparation. yeah. Kasi ako po yung parang spokesperson Hindi ka sa ng nag-a-announce mga... sa Ara, pero sa perspective ng Walang babae, paliwanag. Opo. pag maliwanag ang plano ng lalaki, mas gusto nyo yon. Kaysa hindi nyo alam kung para siyang abante-abante, atras-atras. Oo. Ano ba sir. talaga? Di ba? Yes, sir. Kasi, yun. Kasi, Malabo pa sa dura ng po sinasabi ni Owa. ayun po, malinaw. Yun po yun. Malinaw, Sir Tony and Sir Yun. Roy. Amen. Tama naman si Ara. Wala tayo sa nag-announce or whatever. Ang sinasabi niya, from the side ng babae, pag alam ko ang plano niya, mas madali ko maintindihan. Maliwanag. That's why it's very important, young man, young lady, to understand na dito, Brother Tony, we are removing the room or the margin for error. We are removing the margin for emotions. Amen. Hindi ito emotional approach na nagpapakyut kayo, papormahan kayo, mga lovey-dovey na ano. Emotions are good, but emotions are not enough to build a family. Emotions are not enough to build society or a country. Ang kailangan dito, prinsipyo. So, pag maliwanag ang sinasabi ng lalaki, naintindihan mo, that is a statement or an action based on principles, Amen. not based on emotions. Ladies, tandaan nyo yan. Kung ang lalaki ay pabago-bago, kung ang hinahanap ng lalaki ay yung makalakad kayo na para bang ano lang, life is a bed of roses, hindi yan makatotohanan. That is not reality. Ang seryosong lalaki, magpapaalam sa magulang mo ng maayos. Ipipresenta niya ang kanyang sarili sa magulang mo. Ako po ito. Pinapaalam ko po sa inyo. Pinagpipray ko, matagal ko na sinisiyat ang aking sarili, at nagpapaalam po ako, manliligaw po ako sa anak ninyo. Kung ikaw ang babae, ikaw ay matutuwa, but there is no room for, yung mga feeling mo na kung ano-ano dyan, ay heaven naman to, etc. Hindi. Kasi alam mo, ang gusto ng lalaki, intention niya. At kung sa palagay mo naman, babae, hindi ka pa prepared, hindi ka na magpaligoy-ligoy ng ano. Unlike yung pag hindi mo alam, para ka nag-fencing, di ba, napapakaramdaman, let us remove the margin for error by being clear in what we say and in what we do. Kung pabago-bago ang sinasabi mo at ang kilos mo, ang hirap mong intindihin, Brother Tony. Ikaw, nagbumotor ka, Brother Tony, di ba? Yes, sir. Tatawid ka ng pedestrian lane, nakita mo may motor na parating. Kakaliwa, kakanan, babagal, mabibilis.
pasuray-suray. Hindi mo alam, ano gagawin pag tumatawid ka? Saan ba to? Saan ako pupunta? Diretso ako? Aatras ako? Hindi mo alam. Bakit? Hindi siya sigurado eh. Sa babae, pag makita nyo ang lalaki na ganon, pati kayo, hindi kayo at ease. Hindi kayo at peace. And sabi mo nga, Sister Ara, kanina, kung maliwanag sa akin ang plano mo, ibig sabihin, maliwanag din ang future ko sa iyo. So, kailangan, remove the emotions, stick to the principle, at present yourself in the right way. Brother Tony. Amen. Tama po yun. Alam niyo po, yung kaninang sinasabi po ni Ma'am Ara, ay disclaimer po lang namin yun kanina. Pero alam niyo po, ito po yung totoo, realidad. Sa point of view ng isang babae, yun yung mga nais niyang mapakinggan. No? Well, of course, ito, sa programa pong ito, binibigyan po namin kayo ng idea, yung mga dapat po ninyong paghandaan. No? Kaya dito po sa programa pong ito, maaaring hindi ito sumasagi sa isip ninyo eh. At least dito, nababanggit po natin. Di ba? Kaya napakaganda po dito sa programa po natin, talagang step by step, talagang tuturuan po kayo. Sir Tony? Ma'am Rona, pwedeng sige po, bago po babasahin lang natin yung comment po ni Ma'am Tina. Tama Sis Ara. Ako noong nag-approach si Brother Roy, dalawa lang ang tanong ko sa kanya. Alam ba ni Pastor Hill ang intention mo? At ano ang plano mo sa akin? Yon. Malinaw naman kasi parehas na kaming stable that time, though we started very simple sa pagpapamilya namin. Sino yun? Sir, yung maganda mong asawa. Kaya Ako ba tinutukoy niya? Yun. Nakalimutan ko na kasi. may patotoo, sir, na tama. At naalala ko dito sa prinsipyo na binitawan nyo kanina, sir, yung sinasabi ni Pastor Hill na dito sa church natin, pinapadali ang pag-aasawa ng ating mga kabataan. Bakit madali? Nakalatag na lahat. Yes. Susundan na lang. Kaya yung mga nagsasabing, ang hirap naman makapag-asawa dyan sa church nyo, it's because may sarili kayong kaparaanan. Okay, sabihin natin mahirap si Serona. Ang gusto nyo madali. Kasi ayaw nyo maghirap sa pagpipid ng sarili mo. Anong kasama doon? Paano mo siya bubuhayin? Hanap mo ng trabaho. Kung wala ka natapos na pag-aaral o wala ka alam na skill, sino magtitiwala sa'yo? Di ba? Mahirap talaga. Totoo naman mahirap. Because sa umpisa ang hirap. Ang ginawa na sa bandang dulo. Balik rin natin, maginawa ka sa umpisa, sa bandang dulo ka maghirap. By the time, matanda ka na. By the time, may mga anak na kayo. Saka ka maghirap. Mas maganda, maghirap ka sa umpisa. Sa building, ang pinakamahirap at dapat pinakamatibay, yung pundasyon. Hindi po pwedeng matibay yung taas, malambot yung baba. Guguho yan. So sa mga kabataan nagsasabi na ang hirap naman, totoo yan. Wala na madali ngayon eh. Ang madali lang, fast food. Oh. Gusto mong Madali din matibay. sakit, sir. Madali din yung sakit. Madali. Pag gusto mong mabilis, I'm sure na hindi yan tatagal. Mabilis mo nakuha yung babae, hindi lang ikaw ang pinagbigyan niya. Di ba? So it's important to understand when we lay the foundation, we are preparing for the future. Ang future matagal. Ang gusto mo, ang pundasyon mo mabilis. Walang shortcut dito. That's why we are teaching yung mga young people yung tamang approach, tamang presentation. And ako napapasalamat naman yung sinabi ni Sister Christy. Naalala ko noon. Yung katuruan ni Pastor dati, Brother Tony, kung prepared ka na, huwag ka na mag-alinlangan. Ngayon, kung hindi ka pa prepared, huwag ka muna manligaw. Simple. Mag-prepare ka muna. Mag-alangan ka muna. At mag-prepare ka. But if you are prepared, para pag sinabi na pupunta ka sa boxing, magsanay ka muna. Pupunta ka sa gera, mag-training ka muna, maghanda ka muna. Pupunta ka sa pag-aasawa, mag-prepare ka. Huwag kang makipagsapalaran. Because there is a right approach. There is a right way how to prepare for marriage. That's right, that's right. Alright, so kanina, may nabanggit po kanina si Ma'am Ara, yung mga tips, no? Actually, Sir Roy, meron po ako nilista dito. Pero ito po yung, kung paano po ninyo umpisahan yung conversation kapag nandun na kayo sa bahay at kakausapin nyo po yung mga magulang ng inyo pong liligawan. Kaya sa mga lalaki dito, dapat mag-take note kayo dito eh. Number 1, yan, ito mahalaga ito. Linawin ang inyo pong layunin. Bakit kayo nandun? At dapat, diretsuhin nyo na kaagad. No? Ano yung mga dapat po ninyo babanggitin sa mga magulang? Nandito po ako para magpaalam na ligawan ang inyong anak.
Yun. Team Prep lalaki para ipagpaalam na liligawan ang kanilang anak. Hindi yung niligawan mo na kaagad. Ay. Hindi yung ipagpapaalam mo dahil meron ng laman. Hindi dapat ganun. Ang tama ay nandito po ako para ipagpaalam ang inyong anak. Straight to the point. Dapat yung intention mo, dapat dalagay, dapat yun yung maging maliwanag sa mga magulang na kausap po ninyo. Another thing, mahalaga po ito, iwasan po ninyo yung puro biro at puro pakyut. Ang problema sa atin, lahat na lang ng mga bagay dinadaan natin sa biro. Yun. Papaano natin maipapakita yung sincerity kung palagi tayong biro ng biro, tapos yung setting is a formal. Totoo yan. Kakausapin mo yung magulang, tapos puro biro ka. Oh, sino ka, anak? Hindi niyo po ba ako kilala? Uy, grabe. Hindi niyo po ba ako napapanood sa TV? Sir Tony, Hindi niyo ba alam na marami akong followers? Uy. kung ako yung magulang, anong pakialam ko sa'yo? Eh, hindi naman kasi mahilig yung magulang, hindi teki, diba, sir? Hindi lahat nanonood ng ano. Yun. Ang mahirap, sir, magpipick up line pa. Oh. Tao ka ba? Tao ka ba? Yan, okay. So maliwanag yan, straight to the point. Ano ba yung intention mo kung bakit ka umakyat ng panliligaw? Pangalawa, ipakilala ang sarili ng maayos. Yun. Okay, banggitin mo. For example, ako po si Brother Benedict. Yan. Yan. Anong area? Anong Very area? Ako po Oh. ay ka-churchmate po ng inyo pong anak. Yan. Yan, di ba? Pangalawa, sabihin mo rin kung ano yung trabaho mo. Yun. Di ba? Well, of course, pinapakita mo kung ano yung background mo. Tandaan mo, yung magulang ay nilalapitan mo para makuha mo yung kanyang tiwala. Hindi lang pangalan, background mo dapat ipakita mo. Alam nyo ba sa trabaho, kapag papasok ka sa gobyerno, alam nyo ba meron tayong tinatawag na background investigation? Yun. Alam nyo po ba yun? Meron Yes. ganun, may BI, background Siyempre, Brother investigation. Tony. Dapat may character reference Yes. ka rin. diba? Ano, medical. Eh, yung medical. yung ano nga, yung nag-a-apply na kasambahay nga. Yes, sir. Chine-check mo ang background. Yes, sir. Yes. Di ba? Oo. Oh, NBI. yung mag-a-apply ka ng trabaho, Yes, sir. inaalam kung sino ka. Eh, lalo na yung kukunin mo yung anak nila. Tama. Totoo yan, Oh, sir. di ba? Ano ka, kidnapper? Di ba? Sino ka ba? Ano yung pang- Yun. Ano ka kaya mo na buhay yung anak namin? That's right. Kaya alam nyo, ito nakakatawa, pero ito yung totoo dapat na gagawin natin. Lalong-lalo na ikaw ay lalaki, dapat talagang i-take note mo to eh. Sabihin mo, i-present mo ng maayos ang iyong sarili, sabihin mo kung anong pangalan mo, sino yung pamilya mo. Alam nyo, isang malaking factor din kapag kilala yung pamilya ninyo. Alam nyo ba, na malaking factor din kung anong anong tawag doon? Merong magandang reputasyon ang inyong pamilya. Kapag alam mo na medyo alanganin, pambira, delikado na. Kaya ikaw, Team Prep, lalong-lalo na ikaw ay lalaki. Sa paglaki mo, lalong-lalo na nandito naman tayo sa simbahan, ha? Di ba? Dapat habang lumalaki tayo, i-keep mo yung maayos mong reputation, eh. Kasi kung na-keep mo ng maayos ang reputation mo, hindi ka mahihirapan na kumbinsi yung magulang ng lalapitan mo. Kasi kilala ka eh. Hindi ka tulad ng, hindi po pwede naman nakilala ka na ikaw yung babaero, palagi lahat na lang nililigawan. Ito yung Lahat na lang eh. inaangkas. Grabe ka naman. Yun ang Lahat trabaho na lang niya, Ronald. inaangkas. Pag hindi inangkas yun, wala siyang kita. Yun. Diba? Yun ang trabaho niya, angkas driver Tama siya. naman, di ba? Johnny Rider pa. Yan. Maliwanag to, Team Prep, ha? Oo. Napakahalaga po nito na ipakita nyo po yan. Kapag nagtanong yung magulang, sagutin ninyo kaagad straight to the point. Wag na wag po kayong magsisinungaling. Wag nang magpaligoy-ligoy. Alright, number 3, ipakita ang kakayahan para maipakita din na ikaw po ay responsable. No? Alam niyo po, Team Prep, hindi mo naman kinakailangan na ikaw ay sobrang yaman. Hindi. Ang kinakailangan mo lang, yung kakayahan, kaya mo na bang buhayin yung aming anak? Yan ang katanungan ng magulang eh. Sa point of view ng magulang, kung ipagkakatiwala ko yung anak kong babae sa iyo, ang tanong niyan, kaya mo na kayang buhayin yung aking anak? Kapag dito ka palang alanganin ka na, huwag ka na munang laksan yung loob mo na. Minsan kasi, Sir Roy, ang lakas ng loob ng mga kabataan natin ngayon eh. Pero ito kapag tinanong tayo ng ganito, hindi pa pala,
eh delikado tayo dyan. Huwag muna kayong magbalak na lumapit sa isang babae kung alam mo pa na hindi mo pa kaya na ikaw po ay maging responsable. No? Ipakita mo kung meron kang stable na trabaho, mahalaga yan. Kasi syempre, hindi naman sila yung alam mo, pinapakita mo, pinipresent mo yung sarili mo eh. Kumbaga parang binibenta mo ang yung sarili sa kanila para mapakuha mo yung kanila pong tiwala. No? Ano ba yung trabaho mo? Ako po ay ganito at kaya ko naman pong buhayin ang aking pong sarili at sa nakikita ko po, kaya ko na pong bumuhay. At kaya ko pong buhayin ang inyo pong anak. Another thing, no, napakahalaga na ipakita po natin yung paggalang sa authority ng mga magulang nila. Minsan kasi, dahil nga napa-oo na natin at meron na kayong secret setup, etc., parang hindi na kinakailangan ito. Familiar na masyado. No, sir. di ba? Pero tatandaan ninyo, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, tatandaan po natin na ipakita po natin na sila po, yung na ginagalang natin yung authority. Respeto, sir. Oo. Yes, yung respeto, yung authority ng mga magulang sa kanila pong anak. Tatandaan ninyo, isa po sa, kapag kayo po ikakasal, ang kamag-anakan mo ay kamag-anakan mo na rin. Di ba? Ganyan, di ba? Ibig sabihin, magulang niya yun, pambihira naman, ang pangit naman na hindi mo pinapakita na nirespeto mo yung kanila pong authority sa kanila pong, sa babaeng inyo pong kinakausap. Kaya napakahalaga po niyan. And another thing, okay, last, dito na lang po muna para makapag-wrap up na po tayo. Ipakita po ninyo ang pagpapahalaga kung paano nyo papahalagahan ang kanila pong anak. Ang tanong niyan, bakit naman napili mo yung anak ko? O yun, tatanungin kayo niyan. Take note kayo dyan. Bakit naman ang anak ko? Yun. Yan, di ba? Paano nyo sasagutin yun? Di ba? Bakit naman ang napili mo yung anak ko? Ano bang meron siya? Yan. Di ba? Tama ba, Mama Sai? Yes. Ano bang meron yung anak ko? Tandaan ninyo, team prep, lalong-lalo na sa mga lalaki, iwasan ninyo yung magiging rason ninyo sa lahat po na nakita ko po sa simbahan, siya po ang pinakamaganda. Wow. Siya po yung pinakamaputi. Uy. Siya po yung pinakamalaki, Uy! Siya po yung May problema Uy. Di ba? Pinakalahat. Alam nyo, iwasan nyo po yung physical na rason. Yan. Hindi naman Iwasan yun yung yan. rason eh. Hindi naman yung physical kung bakit ninyo... Ay, nako, iwasan talaga yan. Di ba? Alam niyo, tandaan ninyo, kung tayo man ay naghahanap ng rason, ipakita natin bakit siya. Ang pinakamaganda dyan, yung natatangi niyang katangian kung bakit siya. Di ba? O for example, si Sir Vince. Uy! Example lang, Sir Vince. Smile. Iba ang smile ni Sir Vince. Tinanong siya ng magulang, example lang to ha. Uy, example lang pala. Example Bakit lang. kaya ang anak ko? Uy! Diba? Denied daw. Ay, grabe Diba? si Sir Rumir, Grabe Oy, naman grabe. si Sir Rumir. Sir Rumir, wag ganun, Bakit Sir naman? Rumir. Bitter na. Hindi, joke lang. Pero, ito nilalagay ko po kayo sa settings na kung saan, kung paano nyo po kakausapin yung mga magulang po nila. Diba? Kaya sana na-appreciate nyo po ito. Ito po yung mga bagay na hindi po natin naiisip, na nakakaligtaan po natin, pero at least dito sa programa po natin, nababanggit po natin, di ba? Kaya ipakita ninyo, bakit siya? Ako, sigurado ako, marami kayong masasabi, pero pumili lang kayo ng isa, na kumbaga, sa isang salita lang, bakit kaya siya? Yun. Di ba? Mapapa-approve mo na kaagad. Totoo, sincere, sincere yung sinabi ng lalaki sa mga magulang nila. Sir Tony, Ma'am Rons, may sige po. dagdag ako dyan yung makikitang kay Sir Vince. Alam niyo yung Sir Vince? naririnig ko Example lang kanina yun, ma'am, ha? Example lang yun. Pero naririnig ko na kilala si Sir Vince na yung kanyang humility. Yun! Sa Tagalog po ay, Kanyang Mapagkumbaba. Ma'am Rons, pasimple po kayo, ha? Humility yun. yung katabi ko nasa humility na nga. Grabe Tagalog naman to mo si lang Ma'am Rons. Oh. Ma'am, live tayo, ha? Sir Tony, yung ka-area niya ang nagsabi, humility nga ang gamit. Yun, humility, Oo. oh. Etong katabi ko ang Sorry, in English pala. Oo, in English ko na. Kaya Mapagkumbaba isang ka. bagay yun na
Wag na nating Tagalogin kahit nagtatagalog ako sa Wag na English na lang. English Humble na lang. yan, humble. Yung, so, yung humility. pagiging humble, Ah. isang factor Yeah, yan that's right. na kapag nakita ng isang babae or lalaki, kaya tips na to sa inyo Oy. ladies or sa inyo men na ano yung nakita mo. Kasi pwede din yang bilang babae, tinatanong din yan, anong nakita mo sa akin? Bakit ako yung pinili Yun! among the Ang laki Yan, factor yan. niyan. Ang laki factor niyan. Malaking Oo, factor. oo, oo. Ay, paut-ulit yung malaki. Itong ah. sasagutin na dahil down na yan agad. Pero pag sinabing dahil sa kabaitan mo, dahil sa Yeah. katangian mong ito na natatangi talaga, sabi ni Sir Tony, malaking chance mo na papasa, maging Ay, approved. Sir, Ma'am Ron, regarding Sige, Ma'am Sai. In connection, Banatan mo, ma'am. Marami na tayo matapos eh. Yung sinasabi nga ni Sir Tony kanina, yung about sa physical, ayan, naranasan ko din yan. Kasi ako mismo, nagtataka rin ako. Hindi totoo. Bakit? Totoo naman. Ito, real talk talaga to. Kasi sabi ko nga kay Brother Louie, yung nagsabi siya na maniligaw siya, sabi ko, ay, ano to, joke? Ginaganon ko pa siya. Sabi ko, ang daming kasing possible naman na ano. Sasabi ko sa kanya, bakit ako ang taba-taba ko, gumanon pa ako sa kanya. Diba, diba, gano'n. Hindi naman, diba? Sabi, nakakainis ka, Ruben. Kaya parang, pero sinabi nga niya na doon daw niya nakita, by God's grace po, yung nag-chat siya, yung puro church yung inaano ko, by God's grace. Kumbaga parang yun ang nakita niya ang katangi-tangi, di ba? Di ba lang sila yung maganda ako, no? Pero anyway, basta yun talaga, nakapaslawan ako sa Panginoon dahil gano'n siya was, in-interview siya nila Sir Roy, nagkaroon ng Yeah, that's chance right. na bakit si Sai. So, ganun po yung katangian ba na sabi nga ni Pastor, huwag titingin sa physical. So, yun ang nakaka-bless po na sa programang ito. Kasi, doon kapag papalain ng Panginoon. And Amen. sabi nga ni Pastor, habang nagtatagal, doon kayo mag-aalagaan yung itsura, parang mas lalong gumaganda, nag-e-enhance, or mas lalong gumagwapo, gumaganda yung babae, kapag kayo na mismo yung nag-aalagaan ng sarili nyo. Kaya, hindi talaga okay yung sabihin mong physical. Kasi, paano na lang po pag yung kagandahan yung naano natin, tas kumupas na after 1 Ayan. year, o gano'n. So, yun na yung chance. Lumilipas. Ang ganda. Oo, kaya maganda rin po, nakakatawa rin po yung approach ng, paano mag-approach si Brother Louie before sa magulang ko. Nagsabi nung nag-know si mama nung una dahil baguhan, ganito. So, maganda rin yung kanyang attitude. After noon, mas lalo siyang lumapit dun sa nagporsige, tama Ma'am Ron, doon sa Ramos, doon siya umaaten, and then mas dinip niya pa lalo yung pag-aaten sa service. And doon po namin siya na-appreciate hanggang doon din po nakita ni Pastor Hill, by God's grace, yung pagbabago at yung kanyang pagiging seryoso, Sir Tony. Yun. Kaya alam nyo, ang ganda po nito, no? Sir Roy, Sir Bami, na sa'yo po ibanggitin. Bago yun, may mga babasahin kasi Ara, na marami mga Sige po, komentaryo sige po. na ano eh. Unahin ko po muna si Sir Abraham D. Ayon. Sabi po niya, ganun talaga ang magandang way ipaalam sa magulang ang babae na gusto mong mapangasawa. Kasi bilang magulang, gusto nila yung anak nila maging maayos ang buhay ng kanilang anak. Kailangan talaga dito preparation. Kaya ayos itong programa na to para sa magsisimula at magbalak pa lang na mag-asawa. At ganun din po si Ma'am Angela Kim Mendoza Loren. Sabi niya, a well-established reputation is a good point for the parents by showing also good intentions and right manners with respect to the elderly. But first and foremost, praying for someone if he or she is the right one meant to be by God and not by the universe. Amen. At ganoon din po, Alan Poblete, sabi po niya, panahon lang ang nagbabago, sir. Pero ang tamang paraan at pag-aalaga at pagrespeto sa taong magiging kasintahan or papakasalan ay kailanman hindi dapat nagbabago, mapamagulang man o sa taong iniibig. Ayan, sir. Yun. So, alam mo yung mga pinag-usapan natin dito, I just hope that for the past 4 or 5 episodes, Brother Tony, ay nakapagbigay tayo ng pag-uunawa at pagkakaintindi Amen. sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa lalaki. Paano mag-approach sa babae at sa magulang niya at paano ipresenta ang kanyang sarili. Sapagkat hindi ka pumunta for any other reason. That's right. But that is the first step of a major decision sa buhay mo.
yung nagpapaalam ka sa magulang ng babae na magliligawan mo siya. At the same time, pinipresenta mo ang sarili mo sa kanila. At napapaalam ka rin sa babae. You are making it known sa kanya, sa magulang niya, at sa buong mundo hanggat kaya mo. Ika nga, the mere fact na humarap ka sa magulang niya, you are very clear with your intentions. Hindi mo kinahihiya, hindi mo tinatago. And on that note, Brother Tony, ay magwawakas doon natin i-close ang episode na ito, ang topic na ito. The right way to approach the parents, the right way to approach the lady, at paano ipresenta ang iyong sarili. And for next week, Brother Tony, tayo ay mag-open ng panibagong topic na naman. Yes, sir. Amen, amen. Kaya let's get excited sa lahat ng mga members ng Team Preparation at lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa. Marami pong salamat. At sana po pinagpala po tayo sa ating pong napakinggan for the past 4 or 5 episodes na ating pong topic ng right approach and right presentation. Alright, bago tayo magpaalam, shout out po muna tayo. Alright, Ma'am. Okay, shout Soy. out sa mga sumusunod. Sheila Sheila Arevalo, shout out to you, Sister Sheila. Takrawistang Bisdak sa Cebu. Ken Strike, Marvin Anakay, Mike Pentecostes, Joy Mars Kalibayan, Sementa Adovo, J.R. Bansay plus Mosquera, Jimmy Spain, Mara Bunsit, J.R. Pal, Precious Bernesio, Amen, precious. Precious, mahalaga yan. Celoy Avila Escalona, IJ Ayabak, Rosie Yunal, Angela Kim Mendoza Loren, kasama ko sa Navy, Amen. Nino Gonzalvo, Ma'am Noyce Navarro, Ma'am Floyd Solomon, Pastor Gomer Marciano, Ma'am Yang Laurena, Sir Joan Besuelo, kung Amen, nasaan that's ka man, Brother Joan, kasama ang mga shipmates mo sa barko, and Pastor Rico Formanes. Total gadgets for tonight ay 83. Amen. Maraming salamat. Peak viewers po natin sa gabi pong ito ay 83 viewers. Alright, maraming pong salamat. 83 gadgets. Yes, sir. Oo, pero sa tao, marami. Yes, sir. Marami po Okay. yung sumabaybay. Alright. So, bago po tayo magpaalam, may mga pictures ba tayo na nag-send? Yun. Ma'am Asay, kayo po muna. Yes, kasama po natin mula sa Team Preparation. Ayan, first group po mula sa mga Team Mapagpasensya. Amen. Ayan, Team Patient, ang aming leader po na si Sir George. At syempre, mula sa Team Fearless, andyan ang kanilang leader, si Sir Emil. At next po mula naman sa Team Purposeful, ang kanilang leader ay walang iba kundi si Sir Ruben. At syempre, last but not the least, Team Steadfast, ang kanilang leader ay wala sa picture. Where's Mo? Si Sir Nasiraan daw. Dave. Nasiraan, Ayan. nasiraan. Nasiraan. Ingat, Sir Dave. Ayan. Thank you, Team Preparation. Amen, amen. Napakasayang episode ngayon pong gabi. And of course, sana po ay marami po tayong natutunan. Bago tayo magpaalam, shoutout po muna tayo. Umpisa po muna tayo kay Ma'am Rons. Ma'am Rons. Sir, babasahin ko muna yung sabi ni Ma'am Noyce. Amen po. Maraming tips na ang naka-take note ni Sir George. Waiting na lang Wow. ako sa imbitasyon ng Pambihira naman. At ang sagot ni Sir George dyan, Google Latin ko na lang kayo. Yun. Yun. Pambihira. Matagal na kaming gulat ah. At sa lahat po ng mga viewers namin, maraming salamat po at sana natulungan kayo sa programang ito. At huwag nating kalimutan sa mga ladies din natin, kung meron mang right approach, right presentation, kayo din magkaroon ng right response na kung hindi Tama, nyo man maganda yan. gusto, Susunod natin yan. yes sir, yung lalaki, pwede naman kayong umayaw ng maayos. So, doon makikita yung good manners natin. Kaya, wag niyong hayaan na parang sino tayong Miss Universe makapag-look down sa isang tao. Dahil hindi yan ang Miss ating Universe. kaugalian. Hindi yan ang tinuturo dito sa ating simbahan. Kaya, be a blessing palagi. And I hope na sa mga susunod, maging excited pa kayong aabangan dahil tutulungan namin kayo sa programang ito paano mapadali ang inyong pag-aasawa Amen. na hindi lang hinahanda ang ngayon, pati na ang kinabukasan. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Sai. Yes, maraming po salamat. At humabol yung aking asawa, nag-greet siya. Good evening, Brother Louie. Ayan, siya ay pauwi kasama si Ate Bubbles, tsaka si Mami. At syempre, maraming salamat po sa ating topic. Maganda po to. And then, sa lahat po ng Team Preparation, see you po next week. At sa lahat po ng
Bible School student na nanonood, PSS. Ayan po, congratulations sa lahat po na naka-receive po ng inyong mga grades. Congratulations po. At syempre sa lahat po ng Central South family, see you po. Sana next week po ay makanood din po kayo, pati po sa Team Patient. Thank you. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Ara. Ayun, muli maraming salamat po sa lahat ng nakapanood sa ating programa sa gabing ito. At salamat po Pastor Hill sa patuloy po na bibigay po ng privilege po sa amin na maging part po ng The Preparation. And again, napakaganda po ng ating naging topic at sa pagtatapos po ng topic na po ito na right approach, prayerfully po ay nakatulong po ang bawat isa po sa atin dito sa programang The Preparation para po maisaayos po ang mga buhay at ang plano ng mga kalalakihan po natin sa Team Preparation. Kaya, Pastor Hill, thank you po, Sir Tony, Sir Roy, Ma'am Ron, and Ma'am Sai. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pa po na episode po ng programa natin na The Preparation. And salamat po and hi po sa lahat ng ka-area ko sa Southeast Family at ganoon din po sa aming grupo sa Team Fearless. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Sir Roy, sir. Alright, shout out muli. Alan Poblete, Dwight and Mabel, Bojong Bautista, Rem Largo, Kim, Presi, Dayan, Joshua, Zar, Lenlen, lahat ng kasamahan ko sa Naval Inspector General's Office sa Philippine Navy. Shout out to all of you. Join us again next week and most of all, special shout out kay Sister Christy to the max. By the way, pati ang Ascom Boys, Ascom Girls, shout Amen. out din Thank sa you inyo. for tuning in. Amen. Of course, sa lahat mga members ng Team Preparation, na-appreciate po namin ang inyo pong panonood sa ating pong programa. Prayerfully, ay marami po kayong natutunan ngayon pong gabi. And of course, shoutout din po sa aking pong mga ka-area ng Northeast Family, sa aking pong family, kay Sister Dang, kay Primo, at saka kay Anya. Alright? So marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night. Bye. And God bless us all. To Thank God you. be all the glory. See you next episode. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.